Lesson number 9, organization, presentation of data. So this is very important. We present our data commonly using tabular form. So you call that frequency distribution table. So we have three types of frequency distribution table, the categorical and groups and grouped. Categorical, yung category mo ay words like gender, male, female, ganyan. Civil status, single, married, widowed, separated. Pag ungroup naman, yung category mo, single values. Yan. Kasi pag maliit yung range, small yung range, okay na yan, isa-isahin mo. Pero pag malaki yung range, dapat yung categories mo may range. Ayan, so 100 to 104, 105 to 109, like in this one, grouped frequency distribution table. So we have example number 1. So in here, given na kasi yung naka-highlight ng yellow, class limits, saka yung frequency, given na. What if magko-compute tayo, hindi given yung naka-highlight ng yellow, wala kang class limits. So ito yung paraan kung paano siya computein. Okay? So rules to construct a group frequency distribution table. Una, yung teacher magbibigay ng number of classes. Yung number of classes, yun yung kung ilang row yung gagawin mo. Katulad nito example number 1. 5 rows, so 5 class limits. Okay? And then, step 2, find the range. Ang formula ng range, highest score minus lowest score lang. Okay? Ganun lang kasimple. And then, number 3, compute the class width. So, ang formula ng class width, i-divide mo yung range sa number of classes. So, dapat yung class width mo, add number. Para ma-secure mo na yung midpoint mo, kinakompute din yan another column, class marks or class midpoint. Sakto. Okay? So, to the nearest whole number. Ganun. And then, mag-start ka nang gawin yung class limit mo. Magsisimula ka sa lowest score. Doon na lang, para lahat uniform. Okay? Then, ang gagawin nyo, after nyo makuha yung lowest score dun sa raw data nyo, i-add nyo yung class width dun sa lowest score. And then, makukuha mo lahat ng lower limits. And then, para dun sa first upper limit, magre-refer ka dun sa second lower limit. Kuwari, 1 plus 5, 6 yung kasunod. So, automatically, dapat yung first range mo from 1 to 5. Okay? Ngayon, example number 2, meron tayo ditong raw data. When 40 people were surveyed at Greenbelt 3, they reported the distance they drove to the mall. And the results in kilometers are given below. So, heto, raw data kasi unsorted, di pa siya nakaayos sa table. So, gawan daw to ng frequency distribution table. Una, magbibigay yung prof ng number of classes. Dito, binigay ko 8, chosen arbitrarily. Step 2, computing yung range, highest minus lowest score. Ano bang highest distance na trinabel ng respondent mo going to Greenbelt 3? Dito nakalagay 40. So, nilagay mo 40. Then, ano yung lowest distance? So, 1. So, 40 minus 1, 39. So, yun ang step 2. Step 3, computing yung class width. So, i-divide mo lang yung range sa number of classes. Sagot sa step 2, sagot sa step 1. So, 39 divided by 8. Okay, so terminating decimal, 4.875. I-round up mo siya ng whole number, so 5. Okay, so nagkataon 5 is odd, so yun na mismo yung gagamitin mo na class width. What if ang class width mo ay even? Ang gagawin mo lang plus 1 para maging odd. Ganun lagi yung gagawin. Plus 1 lang. So, eto na yung ating class limits. Okay? Para dito sa ating data na to. So, paano ito na-compute? Bago tayo mag-start, dito muna tayo. Paano ba ginagawa yung class limits ulit? So, meron tayo ditong given, number of classes is 6, highest score is 73, lowest score is 9. So, yan lang yung given natin. So, paano computein? So, gawa tayo ng class limits. Okay? So, gagawin ko siyang 2 column, i-merge ko. So, anong step 1? So, step 1, computein daw yung yung teacher magbibigay ng number of classes. Eh, dito given na. Number of classes is 6. Di kopyahin ko. I-rewrite. Then, step 2, let's compute for the range. So, ang range, highest score minus lowest score. Ayan. So, highest score natin is 73. Lowest score natin is 9. So, ang difference nila ay 64. Okay? And then, step number 3, computing daw yung
class width. Importante yan. Yan yung pagitan pababa na magkakasunod ng lower limits or upper limits. So may formula siya. Range divided by number of classes. Okay. So ano ba yung range natin? Compute sa step 2, 64 divided by number of classes is 6 given ng prop. So 64 divided by 6. Pag kinalculate mo yan, lagi ka maglalagay ng equal sign pag-formula ka sa MS Excel. Ayan, 10.666 yung lumabas na class width. CW na lang. Then, yan ay kailangan i-round off ng whole number. So, pag i-round off ko to, 11. Eh, yung 11, nagkataon, add na. So, yan ang mismo ang gagamitin nating class width. Oh, saan ka mag-start? So, para ma-compute yung class limits, okay, magsimula ka sa lowest score. So, una muna, number of classes. 6 rows. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. I-highlight ko na ng yellow. Diyan lang tayo maglalagay ng sagot. So, sabi, magsimula ka sa lowest score. So, 9. Nakalagay naman, LS. 9. Tapos, ang susunod na gagawin, ipa-plus mo yung class width. Na-compute natin 11. So, equals, D3 na cell, nandun yung 9, plus 11. Yan lang. Then, drag going down. So, ayan na yung ating lower class limits pa lang. Upper class limits, o kung yung una ay 9, ang kasunod niya ay 20, dapat ang range ng una ay from 9 to 19. Common sense naman yan kasi kasunod nga 20. So, lalagay mo dito 19. Then, ang gawin nyo na lang para mabilis, i-add nyo lang din yung class width na na-compute mo, 11. Press enter key, then drag going down. Ayan. So, ayan na yung class limits. So, dapat, pag sinasulat yan sa frequency distribution table, dapat 9 to 19, pa ganyan. Pag sa actual pieces na. Yan. Okay, nakamatic. O kung ayaw nyo ng 2, gamitin nyo dash. Ngayon, balikan natin yung data natin dito. So, itong example 2, ito yung ating raw data. 40 distance traveled to the mall in kilometers ng ating 40 respondents. Paano ito gagawa ng class limit and the rest? Class boundaries, class marks, then yung frequency, paano gagawan? Paano tayo magtatali? Cumulative frequency less than saka greater than. Okay? So, ang gagawin ko, itong data na to, ika-copy-paste ko to sa MS Excel ng isang column lang. Lahat, yung 40 na yan. So, ito siya. Distance. Okay? Okay. So, dito muna ako. Doon sa ating given na data, binigay ko na number of classes is 8. Then, kukumputin natin yung range, di ba? Range is highest distance going to the greenbelt tree minus the lowest. So, 40 minus 1, 39. Then, kukumputin yung class width. Ayan, 39 divided by 8, 4.875 ni-round off ng tama, whole number, 5 odd. So, yan ang class width mo. Pagitan pababa, magkakasunod. So, mag-start ka sa lowest score dito sa ating raw data. So, ano ba pinakamababang distance ng mga tao na to na travel papuntang Greenbelt? 1 kilometer away. Nagkataon lang hindi laging sa 1. Depende sa na-interview nyo kung ano sasabihin nila. So, mag-start ka sa 1. Ayan yung legend. May nakalagay dyan LCL, lower class limit, UCL, upper class limit, LCB, lower class boundary, UCB, upper class boundary. Then, susunod na gagawin nyo, i-add nyo lang yung class width. So, 1 plus, equal sign muna. Then, copy nyo na sa taas, plus 5. Enter key. Then, drag going down. 8 rows, kasi 8 yung number of classes. And then, alam nyo na yung kasunod, kung 6 yung second lower limit, automatically, ang first upper class limit mo ay hanggang 5. Kasi 1 to 5, range yan. So, dapat 5 nakalagay dito. Okay? O, kung yung kasunod ay 11, so dapat dito ay 10. Para mabilis ka, i-add mo na lang yung class width. So, kumuha ka ng isa sa taas, yung previous, plus 5. Kasi nagkataon class width natin na compute ay 5. Depende ha kung ano yung makakompute. Dadrag mo lang siya pababa. Ayan. Then, class boundaries. Para mawala na yung gap. Magkakaroon ka ng 0.5. So, gagawin nyo dito, bawat lower class limit minus 0.5, bawat upper class limit plus 0.5. So, sa dilawan muna ako
So, ang gagawin ko, ayan, highlight ko yung dilaw na yan, nasa A3 na 1, then minus 0.5. Enter key. Then drag going down. Ayan na yung sagot. Upper class boundary, gagawin natin, equal sign, highlight mo naman yung nakatapat niya na blue. Then, mag-plus ka ng 0.5. Ayan. Then, drag mo lang siya pababa. Ayan, tapos na yung sagot. Class marks naman, pag sinabi class marks, highest, lower class limit plus upper class limit divided by 2. Midpoint of each class limit. Kung ano yung gitna. Pag inisa-isa mo yan, 1, 2, 3, 4, 5. Ano ba gitna? 3. Tama ba? O, para mas mabilis mo siya ma-compute, i-add mo yung lower sa upper class limits. 1 plus 5, 6. I-divide mo sa 2. 6 divided by 2, 3. Ina-average lang yung magkatabi. So, ganun gawin ko sa kasunod. Type ko yung function formula na average. I-drag ko lang yung magkatabi na katapat niya. 6 plus 10. Ayan. Divided by 2. So, enter key. Yan. Ayan lang yung class marks or class midpoints. Ngayon, paano naman yung frequency? Paano kino-compute yun, ma'am, na hindi na kailangan magtali dun sa raw data? So, gagawin nyo, sabi ko nga dito, ang kailangan ko lang ay yung raw data na ito na nakahilera siya ng 1 column lang. O, lagyan nyo ng label, distances, going to Greenbelt in kilometers. Yan, yung 1 column ko to. And then, kailangan ko yung upper class limits, yung naka-highlight ng blue, yung UCL. Okay? So, gagawin ko siyang bin. Bakit, ma'am? Ano ba yung ibig sabihin ng bin? Kasi, kailangan mo muna mag-install dito ng analysis toolpack ng stat. Okay? Paano ba ini-install yung stat? Punta ka ng file, and then pinakababa dito sa green, sa left side. Okay, left. Punta ka sa options, and then lalabas tong box na to. Then may mga option ulit, general formulas data. Punta ka sa add-ins. Double-click mo yung add-ins, lalabas yan. And then i-active mo lang kung ano yung kailangan mo na tool. Analysis tool pack. Ayan. So, gagawin mo sa baba, i-go mo lang, tapos mag-i-install siya na kusa, then okay. Saan siya mag-a-appear? Mag-a-appear siya, punta ka sa ulit sa taas. May mga option na file, home, menu, insert format, draw, page layout, formulas. Punta ka sa data. Marami ka nakikitang tools. Punta ka sa pinaka-right end, data analysis. Ito yon. Pag hindi mo siya in-install, wala kang makikitang data analysis sa dulo. One click lang. Sa lalabas ng box na to, so makikita nyo dito lahat ng mga statistical treatment na available. ANOVA, correlation, and so on and so forth. Pero walang frequency distribution. Ma'am, paano gagawin? Okay. Ang kailangan mong i-click yung histogram. Yan. Double-click mo lang. And then, eto na siya. Nakalagay dito, input range, bin range. Sa input range, dito mo input yung raw data mo na naka 1 column na lang. Yan, yung distances. Travel going to Greenbelt 3. Highlight ko siya from A1 to A41st na cell. Ayan. Then, susunod, bunta ka sa bin range. Yan. So, ayan yung upper class limits. So, i-highlight mo lang din kasama yung label. Ayan. From B1 to B9 na cell. So, dahil sinama ko yung label, kailangan ko siyang i-check. Nababasa nyo naman yung labels. And then, saan lalabas yung sagot, ma'am? I-bullet mo muna yung output range and then i-check o i-click yung katapat na text box noon. Mag-click ka sa kahit saang cell dito, kunwari sa D2 na cell. So, dyan lalabas yung sagot. Then, okay. So, yun yung frequency. Nakita nyo, matic siyang tinali. Hindi mo kailangan mag-manual tallying. So, hanggang 40 lang naman. Dito, hindi kasama yung 0 sa dulo. So, ika-copy-paste ko lang to dito sa ating kino-compute. Ayan. Yan na mismo yung ating frequency. Next step, cumulative frequency, less than and greater than. Ano bang purpose nito? Para malaman mo lang kung ilan yung respondents na ayun yung miles na tinakbo, mababa doon, ilan yung mataas doon. Yan, cumulative. Cumulative, naririnig yan sa blood chemistry, di ba? Yung mga previous results nyo, i-compare sa current. So, cumulative results. Ganon. So, anong gagawin dito? Magagaling yung sagot sa frequency kasi nga CF, cumulative frequency. So, dyan magagaling yung sagot. Hinighlight ko ng orange. So, CF plus dan muna tayo. So, magsimula ka sa pinaka nasa taas na katapat niya na frequency. Kokopyahin mo lang pag CF less than. Then, i-add mo yung kasunod. So,
I-press mo yung equal sign sa keyboard mo, i-click mo yung nasa taas niya na 12, ipa-plus yung kasunod na katapat niya sa kaliwa, 9. Then press enter key, na-add mo na yung kasunod na frequency, drag going down. Okay? So, yan lang. And then, yung CF greater than naman, kopyahin mo naman yung katapat niya na frequency sa baba. Then, i-add mo lang pataas yung mga frequency. So, magsimula ka sa kasunod. Then, click ko lang yung nasa baba niya. Yun, katapat sa baba. Then, ipa-press ko yung katapat niya sa gilid, sa kaliwa. So, 2. Enter key. Drag going up. So, dapat mag-end ka sa 40. Yan yung total frequency. Okay? So, yung N, ang symbol niya ay, ayan. Ibig sabihin, sample size or total frequency, 40. Yan na yun. Yan na lahat ang common, basic statistical terms you can associate in a frequency distribution table. Final answer. I hope you have understood this.